Samantala sa iba pa nating balita, ito namang ina ng estudyanteng nasawi sa umunoy pananakit ng kanyang guro, desididong magsampa ng kaso pati na rin sa kanilang class advisor. Habang ang case build-up naman ukol sa nasabing insidente at laban sa suspect, isinasagawa na ng Philippine National Police. Alamin natin ang kabuang balitang yan sa pag-uulat ni Bombo Marlene Padiernos. Nasa dito ang pamilya ng grade 5 student na nasawi matapos sampalin ng kanyang guro. Nasampahan ng kaso hindi lamang ang gurong nanakit dito, kundi pati na rin ang class advisor ng naturang estudyante. Ito ang iginiit ng ina ng biktima na si Elena Mingoy matapos dalhin sa Philippine National Police Crime Laboratory ang mga labi ng kanyang 14 anyos na anak na si Francis J. Gumikib. Sabi ni Elena, masakit para sa kanya bilang isang ina at magulang na mawala ng isang anak, kung kaya't hustisya ang kanilang panawagan para sa pagkasawi nito. Aniya nais niyang maparusahan ng gurong nanakit sa kanyang anak anuman ang maging resulta ng isinagawang autopsy o medical legal sa bangkay nito, ngunit hindi rin anya maikakaila na mayroon ding naging pagkukulang at kasalanan ang class advisor sa naturang insidente. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Elena Mingoy, ang ina ng biktima. Siyempre po, sa nangyari sa anak ko, talagang kung siya ang dahilan ng pagkamatay ng anak ko, yun po talaga ang plano ko na makasuhan siya. Hustisya po ang kahilingan ko sa pagkamatay ng anak ko. Sabi ko, bilang isang ina, bilang isang magulang, napakasakit po sa akin noon kasi ang anak ko, hindi magsusumbong ng paulit-ulit po yun kung hindi nasaktan. Yun po ang sumbong ko sa teacher. Ang sagot naman po ng teacher is, sabi niya po, Mami, hindi ko po alam. O sabi ko, yun nga po, advisor, alam ko pong hindi nyo alam. Pero kahit hindi nyo alam, sa'yo pa rin ako nagsalita kasi ayoko magsalita sa teacher na nanakit sa anak ko. Parang nabaliwala po ang pagsasalita ko sa kanya eh. Di ba siya po ang advisor? Dapat po, alam niya po yun. Bawat sumbong ng magulang, dapat pinapaalam niya po yun sa teacher na bakit naman ganito, sinaktan mo si ganyan, dapat magulang na lang po ang pinatawag kasi may magulang naman po yan eh. Siyempre, samantala, ayon naman kay Lieutenant Colonel Ryan Manongdo, ang hepe ng Antipolo City Police Station, kasalukuyan na silang nakikipagtulungan sa Prosecutor's Office ng Antipolo sa pag-asagawa ng case build-up hinggil sa naturang kaso. Kaugnay nito ay nagtalaga na rin anya sila ng assistant prosecutor upang maging katuwang sa paglalatag ng iba't ibang mga ebidensya at dokumento para sa kanilang inihahandang airtight complaint ng kapulisan laban sa mga gurong posibleng sangkot dito sa oras na makitaan nga ng sapat na ebidensyang nauugnay sa naging pananampal ng guro sa biktima ang posibleng naging sanhi ng pagkamatay nito. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Lieutenant Colonel Ryan Manondo, ang hepe ng Antipolo City Police Station. Kung mapag-alaman po natin na may koneksyon o may diretso na koneksyon yung pagbubuhat ng kamay ng teacher sa pagkamatay po ng bata, ay kakasuhan po, magpapile po kami ng complaint na homicide in relation to Republic Act 7610 po, o yung anti-child abuse. Yes po, ayaw po, although gusto po namin mapabilis ito, pero gusto po namin makasiguro na to give justice po sa pamilya po ng biktima is hindi po namin minamadali at we are preparing enough time at documents para po mabigyan po natin ng magandang laban po yung complaint na ipapile po natin. Kung maalala, kahapon isinailalim na sa autopsiya ang mga labi ng biktima kung saan kabilang sa mga isinagawang procedure ay ang external at internal examination kung saan naman sinuring mabuti ang bawat bahagi ng katawan nito, partikular na sa utak. Matatandaan kasing batay sa paunang investigasyon, pamamaga at pagdurugo ng utak ang tinuturong ikinamatay ng biktima. Inaasahang magtatagal hanggang 7 araw bago mailabas ang resulta ng autopsy na maaari namang gamiting basihan para sa pagkasampa ng kaso laban sa suspect. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!